2025, isa na namang madugong palabas tungkol sa mga zombie, mga halimaw na uhaw sa dugo. Mga hindi pa naririnig na nagwawasak kahit saan. Sa panahon na walang mga baril, paano lalabanan ng mga tao ang mga ito? Ayon sa alamat, ang angkan ng Tokugawa 1,600 taon na ang nakalipas, para talunin ang isang napakalakas na kalaban, ay gumamit ng isang bagong lihim na sandata sa labanan. Halos walang nakakaalam sa pinagmulan ng sandatang ito, dahil ang mga nakakita nito ay karaniwang wala na. Lumipas ang 35 taon sa buhay ng mga tao sa ilalim ng pamumuno ng angkan ng Tokugawa. Habang lalong umuunlad, isang araw, nagdiriwang ang nayon ng Okada ng kanilang taunang festival. Isang malakas na lalaki ang sumingit para tumakbo sa labas ng bukid para magbawas. Ngunit nang tumayo siya, napansin niyang may mali. Isang nakatatakot na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa plaza ng festival. Nagsisitakbuhan ang mga tao sa iba't ibang direksyon. Ang malakas na lalaki ay mausisang lumapit. Ang loob at labas ng plaza ay bakante na ngayon. Tanging mga gamit na nakakalat sa lahat ng dako ang natira. Matapos niyang maglibot ng malaki, sa wakas ay nakatagpo siya ng isang taong buhay. Sinabi ng kapitbahay na nagtatago sa likod ng mga bato sa malaking lalaki, na umalis na agad, ngunit sa sumunod na sandali, sinampal siya ng diretso ng isang matabang lalaki. Gusto sanang tumakas ng kapitbahay ngunit inatake at pinabagsak siya ng dalawang kakaibang nilalang. Mabilis na tumakas ang malaking lalaki, ngunit sa kasamaang palad, nahabol pa rin siya ng matabang lalaki. Hindi nagtagal, ang kapitbahay na nakahiga ng patay sa lupa ay tumayo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na siya maituturing na tao. Hindi kalayuan sa nayon ng Okada ay ang nayon ng Teikozuko. Biglang nagising si Oren mula sa isang bangungot. Nakarinig siya ng ingay sa labas ng bahay. Matapos magpaalam ng maayos sa kanyang guro, dali-dali siyang tumakbo palabas. Lumabas na may isang mangangaso na hindi sinasadyang nasugatan. Nang makita ng mga taga-baryo si Oren, para silang nakakita ng tagapagligtas. Bukod pa rito, si Oren ay isang sikat na doktor sa baryo. Agad niyang dinala ang sugatan sa klinika. Hindi na kailangan pang tumulong ni Genzaburo. Sanay na siyang gamutin ang mga sugat ng mga taga-baryo. Ngunit nang marinig niyang palihim na lumabas si Toki, hindi na talaga mapakali si Oren. Iniwan niya ang pasyente at dali-daling tumakbo papunta sa dojo. Sa wakas ay natagpuan din niya ang kanyang ampon na si Toki. Mabilis niyang inagaw ang sandata ng may kahusayan. Pinagalitan pa niya ang tagapagsanay ng espada. Dahil si Toki ay mahina at sakitin simula pagkabata. Hindi talaga siya angkop mag-aral ng martial arts, pero napakatigas ng ulo ni Toki. Sabi niya na balang araw, tatalunin niya si Oren. Pagkatapos, tumakbo siya palabas ng dojo. Toki, huwag kang tumakbo. Pero hindi pa nakakalayo si Toki. Napaupo na siya sa lupa at umubo ng malakas. Walang nagawa si Oren kundi ihatid siya pabalik sa health center. Pagkatapos uminom ng isang mangkok ng herbal na gamot, medyo nabawasan din ang mga sintomas ni Toki. Gayunpaman, bakas pa rin ang pag-aalala sa mukha ni Oren. Dati-rati, naghahatid na ng gamot ang doktor mula sa Okada Village. Pero nitong mga nakaraang araw, hindi pa rin siya nagpapakita. Nabalitaan ni Master Genzaburo na may sakit na kumakalat sa Okada Village kamakailan. Siguro kaya naantala. Pero malapit nang maubos ang gamot na kailangan ni Toki. Agad nagpasya si Oren na pumunta sa nayon ng Okada para kumuha ng gamot. Bago umalis, nagbilin siya sa kitiwala na tiyaking alagaan ng mabuti si Toki na matigas ang ulo, kahit na hindi niya tunay na anak. Ngunit sa hitsura ni Oren, halos mas mahal pa niya ang bata kaysa sa tunay niyang anak, si Master Genzaburo. Dahil nag-aalala, ay nagpumilit na sumama kay Oren sa nayon ng Okada. Sa daan, ang dalawang mag-aaral ay tumigil sa isang bahay tuluyan. Tiningnan ni Oren ang hairpin sa loob ng kanyang bagahe. Ang puso niya ay nagalak, dahil ito ay binili ni Toki gamit ang kanyang ipon para ibigay sa kanya. Matigas man ang ulo ng batang yan, may puso rin naman. Naaalala pa ni Master Genzaburo ang gabing maulan noong mga nakaraang taon. Duguan si Oren na karga si Toki nang pumunta sa kanya para magpagamot. Pagkatapos noon, nanirahan ang mag-ina sa klinika at naging malaking tulong si Oren kay Master Genzaburo. Pero hindi niya kailanman binanggit ang tungkol sa kanyang nakaraan. Kinabukasan, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay sa ilalim. Nang nakapapasong sikat ng araw patungo sa Okada Village, nakita nila ang isang taong bayan na pasuray-suray at kakaiba ang kilos. Parang may nakatakot sa kanya. Naramdaman niyang may papalapit sa kanya kaya't kumari pa siya ng takbo habang sumisigaw. Puno ng pagtataka ang dalawang mag-aaral, ngunit nang makapasok sila sa nayon ng Okada, mas lalo silang nagulat sa kanilang nakita. Para bang ninakawan ang lugar,
Nagkalat ang mga gamit, ngunit walang kahit isang tao. Maingat na tiningnan ni Master Genzaburo ang bawat sulok. Sa wakas, nakita niya ang kalahati ng bangkay sa ilalim ng isang gazebo. Agad niyang napansin ang kakaiba. Dapat umalis na raw si Oren dahil mukhang may malubhang nangyari dito. Pero paano naman may iwan ni Oren ang kanyang guro? At saka, kailangan pa niyang hanapin ang gamot para kay Toki. Kaya't nagpatuloy ang dalawang mag-aaral patungo sa pagamutan sa bundok. Ngunit hindi nila napansin na may isang lalaking gasgasan na naghuhugas malapit doon. Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang papalapit ang gabi. Sa wakas, nakarating din si Oren at ang kanyang guro sa pagamutan sa bundok. Pagkatawid nila sa kahoy na tulay, nakita nila ang isang taong nakaupo sa isang sulok. Akmang lalapitan ni Oren para tanungin nang biglang humarap ang taong iyon na may nakakatakot na mukha. Agad na sumaklolo si Master Genzaburo at sa huli ay naitulak niya ang kakaibang nilalang na ito. Ngunit hindi nila inaasahan na may isa pang kakaibang nilalang na lilito mula sa dilim. Tila nawala na silang lahat ng katinoan. Ang natira na lang ay ang kanilang likas na ugali. Buong lakas na pinabagsak ni Oren ang isa. Pagkatapos ay tumakbo siya para tulungan ang kanyang master na makatakas sa panganib. Sa pagkakataong ito, may isa pang kakaibang nilalang na papalapit mula sa malayo. Sumigaw si Oren at kinatok ang pintuan na kahoy na hirap buksan. Mabilis na tumakbo papasok sa loob ng yiken ang dalawang mag-aaral. Ginamit niya ang mesang kahoy para harangan ang pinto laban sa mga kakaibang nilalang sa labas na nagwawala. Hindi pa nakakahinga ng maluwag si Oren nang biglang sumulpot ang isang anino mula sa likuran. Sa panaginip, nakita muli ni Oren ang isang habulan at patayan. Nang magising siya muli, natuklasan niyang siya at ang kanyang guro ay nakatali sa poste. Bukod pa rito, may isang nakaligtas na residente na nagtatago sa yiken. Iginigiit niya na ang mga residente ng nayon ay nagbago na lahat sa mga halimaw na kumakain ng tao. Ngayon lang tayo makakaligtas kung magtatago tayo dito. Nag-aalala siya na kapag naubos ang pagkain dito, magiging halimaw rin siyang kumakain ng tao. Hindi pinansin ni Oren ang nakaligtas na taga-baryo, at kumuha ng isang piraso ng bato mula sa kanyang bulsa para putulin ang lubid sa kanyang kamay. Lalong nagiging emosyonal ang nakaligtas na taga-baryo. Balak pa nga niyang katayin si Master Genzaburo para gawing karnesika. Nang makita niyang babagsak na ang palakol, mabilis na sumugod si Oren para harangin ang atake. Pero siya, walang armas, kaya hindi siya makaganti ng epektibo. Habang umiiwas, nabasag na ng lalaki ang pinto. Nang wala nang matakbuhan si Oren, may mga kamay na biglang sumulpot mula sa butas sa pinto. Mahigpit na niyakap ang lalaki. Nasaksihan ng mag-ama kung paano kinagat ng buhay ang lalaki. Pero hindi nila inaasahan na biglang nabuhay ang lalaki. Sumigaw si Master Genzaburo. Ito ang undead sa mga alamat. Ang tanging kahinaan nito ay ang ulo. Tiningnan ni Oren ang kutsilyo sa kanyang kamay. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Sinira ng mga buhay na patay sa labas ang pinto at pumasok. Agad na natamba sa lupa si Master Genzaburo. Sa kanyang desperasyon, malakas niyang pinaalalahanan si Oren. Ano man ang pinagdaanan mo sa nakaraan, ngayon kailangan mong lumaban para iligtas tayo. Tumigas ang tingin ni Oren. Binunot niya ang kanyang hairpin at eksaktong tinusok sa ulo ng buhay na patay. Pagkatapos, pinulot niya ang punyal sa lupa. Gumawa ng sunod-sunod na mabilis at tuloy-tuloy na galaw. Mabilis na pinatay ang lahat ng buhay na patay sa loob ng bahay. Sinabi ni Master Genzaburo na para mabuhay ako, kailangan kong patayin sila. Kaya hindi ito maituturing na kasalanan. Isa pa, hindi na sila mga tao. Pagkasabi niya nito, isang malaking zombie ang sumugod. Nagmadaling tumakas ang dalawang mag-aaral mula sa klinika, ngunit hindi nila inaasahan na hahabol din ang malaking zombie. Ang maliit na tulay na kahoy sa unahan ay nakaapekto sa bilis nilang dalawa. Mabilis silang naabutan ng zombie. Ginawa ni Oren ang lahat para lumaban pero naipit pa rin siya nito. Naisip din niya ang kanyang ampon na anak na si Toki, na hindi pa lumalaki. Nangyayari ang lakas mula sa loob ng katawan, at sa sandaling iyon, isang mabilis na figura ang sumugod. Habang bumabagsak ang malaking zombie, winasiwas niya ang kanyang kutsilyo at pinutol ang ulo ng zombie. Noong panahong iyon, ang lalaking may nakalaylay na buhok ay naghuhugas sa tabing ilog. Ngayon ay nagpunta na siya sa mataong sentrong lugar ng distrito. Determinado siyang pumasok sa isang bahay aliwan. Nagsimulang magreklamo ang mga babaeng nagtatrabaho dito simula kahapon. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang bumagsak ang negosyo dito. Naririnig nilang kumakalat ang mga chismis tungkol sa mga naglalakad na patay sa labas. Hindi sumagot ang lalaking mahaba ang buhok. Sa halip ay bigla siyang nagsalita. Magkano ang kailangan para matubos kita?
Yumuko ng husto ang babaeng Grow. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumawa ng baliw. Hindi pa siya nakakakita ng customer na. Sa unang pagkikita pa lang ay gusto na siyang tabyusin. At saka, kontento siya sa kasalukuyan niyang trabaho. Ayaw niyang umalis dito kasama ang kahit sino. Punong-puno ng pagkadismaya ang mga mata ng lalaki. Pagkatapos ng trabaho, sinabi ng babaeng Grow na ang lalaking mahaba ang buhok ay may kakaibang amoy. Tapos tinanong niya ang pangalan ng lalaki, at sinabi niyang Shiro ang pangalan niya. Naalala ng babae na sa kanilang nayon ay may isa ring nagngangalang Shiro, anak ng isang manggagamot. Pero dahil sa pangit niyang itsura, tinatakpan niya ng tela ang mukha niya kapag lumalabas. Lahat ng taga-nayon ay umiiwas sa kanya, siya lang ang hindi nandidiri sa lalaki. Nagtataka si Shiro kung bakit niya ginagawa iyon. Tumawa ang babae at sinabing, para maipakita ko ang kabaitan ko. Para isipin ng mga lalaki sa nayon na isa akong mabait na babae. Pero kalaunan, nabalitaan na may nakakitang kumakain ng tao si Shiro. Mula noon, naglaho siya. Pagkarinig ni Shiro, bigla niyang sinabi, iyon ay dahil ikinulong ako ng pamilya ko hanggang sa makain ang lahat ng tao sa nayon. Pagkalabas ko, bumalik ako. Sa pagkakataong ito, napagtanto ng dalaga na ang lalaking nasa harap niya ay ang halimaw sa nayon. Sa mga nakalipas na taon, sa mata ni Shiro, ang kabaitan ng dalaga ay tila ang tanging liwanag sa kanyang buhay. Nang marinig niyang napasok siya sa lugar na puno ng alikabok, ang unang reaksyon ni Shiro ay tabyusin siya. Ngunit ngayon lang niya nalaman na ang ginawa ng babae ay hindi rin nagmula sa pag-aalala kundi isang malalimang pagpapanggap na may layunin. Ang nag-iisang liwanag sa puso ni Shiro ay biglang naglaho. Sa sandaling ito, siya ay naging ganap na madilim. Walang pag-aalinlangan, kinagat ni Shiro hanggang mamatay ang kanyang dating kaibigan. Nagsimulang mamula ang mga mata ni Shiro habang muli siyang lumabas ng silid. Sa likod ay ang babaeng iyon nakakapapayag pa lamang bilang isang undead. At sa mga lansangan sa distrito, lahat ay nakasaksi sa eksena ng mga undead na nagkakagatan. Ang katiwala ng angkan ng Tokugawa ay isang nagulat sa pinuno ng angkan. Sila raw ay nahaharap sa panganib ng buhay at kamatayan, at si Toki ay nasa nayon ng Teikozuko. Paglabas pa lang niya ng bahay, nakita na niya ang isang zombie na papalapit. Mukhang ang nakakatakot na zombie virus ay tuluyan ng kumalat. Maingat na lumapit si Oren sa pintuan ng silid. Sa loob ng silid, may ilang uhaw sa dugong mga zombie. Hindi pa siya nakakabawi nang biglang may hamampes na matalim na espada mula sa likuran. Hinala niya na ang mga zombie na ito ay may natitira pang bahagi. May malay pa noong buhay kahit na matigas ang kanilang mga kilos. Pero kung umatake, laging sa mga kritikal na parte tumatama. Nang makita niyang malapit na siyang mapahamak, labis na nagsisi si Oren. Isang araw bago iyon, siya at ang kanyang guro ay pumunta sa kalapit na baryo para kumuha ng gamot. Sa daan, bigla silang inatake ng napakaraming buhay na patay. Buti na lang, may isang batang palaboy na tumulong sa kanila. Kaya naman pansamantalang nakaligtas sila sa panganib. Mukhang palaboy ang estrangherong palaboy. Ayaw niya ngang sabihin ang pangalan niya. Sabi lang niya, napadaan lang daw siya. Dinala ni Oren ang kanyang guro sa health center para gamutin ang sugat. Naglalakad-lakad ang lalaki sa kwarto. Bigla niyang natapakan ng butas sa sahig at nahulog. Nang tumagilid siya, hindi niya sinasadyang makita ang bahagyang bukas na pinto ng cellar sa harapan. Hindi niya akalain na may cellar pala ang health center na ito. Dahil sa kuryosidad, bumaba sila, at bumungad sa kanila ang masangsang na amoy. May bangkay sa sahig, ang doktor mismo ng health center, at ang asawa niya ay nakagapos sa kahoy. Mukhang matagal na rin siyang patay. Nakita agad ni Oren ang gamot na kailangan ng kanyang ampon. Samantala, natagpuan ng lagalag ang isang kwaderno at palihim itong isinilid sa kanyang bulsa. Siguro ito ang tunay niyang pakay sa paglalakbay na ito. Sa pagkakataong ito, biglang gumalaw ang bangkay sa kahoy. Si Master Genzaburo na nasa tabi niya ay naipit sa sulok. Sa gitna ng panganib, isang espada ang tumusok sa ulo ng nabuhay na patay. Kalmadong ibinalik ng lagalag ang kanyang espada. Mukhang sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Si Master Genzaburo ay matandang kaibigan ng namatay na manggagamot. Hinala niya na hindi gustong patayin ng isa ang kanyang asawa, kaya't iginapos niya ito sa kahoy na istaka. Si Oren ay nagtataka rin. Bakit kaya alam ni Master ang tungkol sa mga buhay na patay? Hindi sumagot si Master. Sa halip ay pinaalalahanan si Oren na oras na para umuwi. Ngunit nag-alok din ang palaboy na sumama. Sa daan pa uwi sa nayon, nakasalubong nila ang mag-ama na natataranta. Nalaman nila na ang mga buhay na patay ay sumugod na sa nayon. Dahil dito, biglang bumigat ang puso ni Oren. Nag-aalala siya sa kanyang ampon sa bahay. Inaatake rin kaya siya ng mga zombie. Kahit gabi na,
nagmadali pa rin si Oren. Nasugatan si Master Genzaburo, kaya hindi na talaga siya makakasama. Sabi ng samurai sa tabi niya, ang babaeng ito, kahit nasugatan ng kanyang master, hindi niya alintana. Tumakbo si Oren at galit na sumagot, hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin si Toki. Gayunpaman, naiintindihan din niya na tama ang sinabi ng samurai. Hindi na talaga makalakad si Master Genzaburo, kaya kailangan na lang nilang maghanap ng malapit na lugar para magpahinga. Hindi nagtagal, pagkatapos ng maliliit na apoy na sumiklab sa gubat, tila interesado ang lagalag sa pagkatao ni Oren. Buong gabi, hindi siya tumigil sa pagtatanong, ngunit hindi umiimik si Oren. Sinamantala ang pag-alis ng lagalag, palihim na sinabi ng kanyang guro sa kanya, na ang taong kinagat ng buhay na patay ay magbabago rin. Gusto pang malaman ni Oren, umiling ang kanyang guro at sinabing hanggang doon lamang ang kanyang maaaring ibunyag. Katulad ni Oren, malinaw na may malaking lihim din ang gurong ito. Samantala, palihim na pumunta sa isang tabi ang lagalag na iyon, at ibinigay ang notebook na natagpuan sa klinika sa kanyang tauhan. Mukhang hindi rin basta-basta ang pagkatao niya. Kinabukasan, sa wakas nakarating ang tatlo sa nayo ng Teikojuko. Nang makita nila ang usok na nagmumula sa mga bubong, nakaramdam sila ng kaba. Ang mga kalsada ay puno ng bakas ng pagkawasak. Ang mga taga-nayo na nakikita nila noon ay hindi na nagpapakita. Malinaw na sinalakay rin ng mga zombie ang lugar na ito. Si Oren, na nag-aalala, ay mabilis na tumakbo papunta sa ospital. Sa may pintuan, nakita niya ang paboritong panuksok sa buhok ni Toki. Biglang namutla ang kanyang mukha at hinanap sa loob at labas ng bahay. Ang anak niyang si Toki ay wala na nga roon. Biglang may narinig na ingay mula sa loob ng aparador, kusang lumapit ang manlalakbay. Binuksan ang pinto ng aparador, at naroon ang apprentice sa pagamutan. Medyo malabo ang kanyang isip, lumalabas na nakagat ng zombie ang kanyang braso. Hindi alam ng apprentice na malapit na siyang magbago. Paulit-ulit lang siyang sinasabi na sobrang init. Dali-daling tinanong ni Oren kung nasaan si Toki, at doon niya nalaman na sumama ang bata sa kitiwala. Tumakbo papunta sa dojo. Pagkatapos noon, sumigaw ng ilang beses ang apprentice, at biglang bumagsak sa lupa at hindi na gumalaw. Hindi pa nakakabawi ang tatlo nang biglang nagsimulang mangisay ng husto ang katawan ng apprentice. Nang makita ng lagalag na hindi maganda ang sitwasyon, agad niyang binunot ang kanyang espada at sumugod. Sinabi ni Oren, na nagpipigil ng sakit, na kailangan niyang pumunta sa dojo. Gusto ring sumama ni Master Genzaburo, ngunit pinigilan siya ng lagalag. Dahil sa paniniwalang magiging pabigat siya, binigyan ng Master si Oren ng isang bal-araw. Mabilis na lumabas si Oren ng bahay at dumaan sa isang maliit na eskinita. Nakita niya ang isang bata na nakahiga sa tabi ng kanyang ina. Nang handa nang lumapit at tanungin ang bata nang lumingon ito na may masamang tingin. Hindi niya inaasahan na matagal nang nagbago ang bata. Mabilis na tumalikod si Oren at tumakas mula sa eskinita. Sa wakas, nakarating siya sa dojo, ngunit walang tao sa labas. Sumilip siya sa siwang ng pinto at nakita niyang ang mga martial artist doon ay naging mga zombie na. Biglang may lumitaw na anino mula sa likuran. Hindi niya inaasahan na ang sword instructor ay naging zombie na rin. At saka, napanatili pa rin niya ang bahagi ng kanyang kasanayan sa paggamit ng espada. Noong buhay pa siya, nagtago si Oren sa buong silid. Magulo ang mga hakbang, pero palaging nakakaiwas sa mga atake. Matapos gamitin ang lahat ng lakas para itumba ang tagapagsanay ng espada, mabilis na lumabas si Oren, pero hindi niya napansin na may butas sa sahig ng bahay. Ang ampon na anak na si Toki at ang Katie walang hinahanap niya ay nagtatago pala dito. Pero limitado ang paningin nilang dalawa kaya naririnig lang nila ang ingay ng labanan. Hindi alam na nasa labas si Oren. Iniisip ng Katie wala na hindi makakatulong ang magtago na lang palagi. Nang umalis ang mga zombie, naghanda siyang gumapang para tingnan ang sitwasyon sa labas. Pero nagulat siya nang makita ang isang zombie. Natakot ang Katie wala at umatras. Pero yumuko pa rin ang zombie at gumapang papasok sa butas. Limitado ang espasyo sa loob, kaya kailangan niyong dalawa na magsikap. Nanginginig ang kamay at paa ng matandang Katie wala, at pakiramdam niya ay hindi na talaga siya makakatakas pa. Kaya hinailan niya si Toki para harangan ng zombie, at sinamantala niya ang pagkakataon para makatakas. Sa kabilang banda, kara-rating lang ni Oren mula sa dojo. Bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa harapan. Tumakbo siya para tingnan, at nakita niya ang isang babaeng nakikipaglaban sa tatlong zombie ng mag-isa. Agad na kumilos si Oren para tulungan sila. Nakatakas silang dalawa sa isang tindahan at doon lang sila nagkausap. Bukod pa rito, magkakilala na pala sila.
Ang babae ay nagngangalang Aoba. Sinabi niya na matapos tumiwalag si Oren sa organisasyon, nilinis na sila ng angkan ng Tokugawa. Ngayon, kailangan na lang nilang magtago sa dilim at maghanap ng paraan para makaganti. Matapos mag-imbestiga si Aoba, natuklasan niya na ang angkan ng Tokugawa ay nag-oorganisa ng mga tao para linisin ang mga zombie. Pero sa totoo, pati mga ordinaryong taga-baryo na nakakita sa kanila, kahit mga zombie, hindi pinalalagpas. Parang gusto nilang pagtakpan ang trahedyang ito. Biglang may ingay na nanggaling sa labas ng bahay. Agad na nagbantay si Aoba at tumakbo sa labas. Sa labas ng pinto, naroon si Master Genzaburo. Malinaw na palihim niyang pinakinggan ang usapan ninyong dalawa. Kung hindi dahil nagmakaawa si Oren, baka napatay na ni Aoba si Master Genzaburo. Sa sandaling ito, biglang may sigaw na narinig. Tumakbo sila para tingnan. Sa labas, kinakagat ng mga zombie ang Katie-wala ng ospital. Siguro dahil sa konsensya, bago mamatay, nahirapan siyang sabihin ng isang pangungusap. Paumanhin, Toki. Pagkarinig ni Oren nito, parang nawalan siya ng lakas. Kahit ang papalapit na zombie ay hindi niya iniiwasan. Sa gitna ng panganib, si Master Genzaburo ay agad na hinayla si Oren na nakatulala. Ngunit hindi nila napansin ang isang lalaking mahaba ang buhok na tahimik na sumulpot mula sa likod ng puno. Ang pangalan niya ay Shiro, at hindi alam kung bakit may kakayahan siyang magpakalat ng virus ng zombie. Ngunit nananatili pa rin ang kanyang pag-iisip. Kagabi sa bar, pinatay niya ang kanyang nag-iisang matalik na kaibigan. Pero kaninang umaga, pagkalabas niya ng pinto, hinabol siya ng ilang gangster. Dahil ang babaeng nag-asikaso sa kanya kagabi, biglang naging zombie, kaya kailangan nila ng paliwanag. Walang kurap na pinuri ni Shiro na ang ganda ng damit mo. Sa isang iglap, bumagsak sa lupa ang mga gangster. Hindi na gumagalaw, at si Shiro naman ay nagpalit ng damit ng isa sa kanila at tahimik na umalis. Binabalewala ang tatlong bagong zombie. Ang lalaking ito kaya malamig ay dahil siya ay diniskrimina simula pa noong bata siya. Karamihan sa kanyang pagkabata ay ginugol niya sa loob ng kulungan. Hindi gaanong naaalala ni Shiro maliban sa pakikipag-usap sa isang babae sa nayon. May isang mabait na nagdala sa kanya ng ilang libro. Hindi niya namalaya na gumabi na. Nagtanong si Shiro sa isang batang dumaraan, paano pumunta sa nayon ng Teikozuko. Pagkatapos niyang makuha ang sagot, nagmadali siyang sumulong. Malapit na sa nayon ng Teikojuko, hindi sinasadyang nakasalubong ni Shiro si Oren at ang kanyang guro, pero hindi siya nagpakita. Hinintay niyang lumayo ang kalaban bago dahan-daang lumapit. Magiliw na hinaplos ni Shiro ang mukha ng mga zombie. Sa mga sandaling iyon, dinala na ni Master Genzaburo si Oren na tulala. Dinala niya ito sa ligtas na lugar at walang tigil na inaaliw. Si Toki na matalino at masigla ay tiyak na malalagpasan ang panganib. Samantala, si Oren ay parang isang debotong nawalan ng pananampalataya. Tutal, malapit nang mawasak ang mundo. Hindi na niya kailangang itago ang kanyang pagkatao. Kaya unti-unti niyang ikinwento ang mga nangyari noon. Ang nanay ni Oren ay leader ng isang organisasyon ng mga assassin. Simula pagkabata, sinanay na siya sa iba't ibang paraan ng pagpatay. Hanggang sa paglipas ng maraming taon, nilinis nila ang isang traidor. Iniwan ng kalaban ang kanyang anak na babae na wala pang 6 na taong gulang. Para sanayin ang pag-iisip ni Ori, inutusan siya ng kanyang ina na alagaan ang batang babae. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng malapit na ugnayan ang dalawa. Pagkalipas ng 1 taon, biglang nag-utos ang kanyang ina na patayin ang batang babae. Dahil tanging sa pag-alis ng taong mahalaga sa iyo, magkakaroon ka ng karapatang maging tunay na ninja. Kung hindi nila kailanman matatalo ang angkan ng Tokugawa. Hindi ko akalain na susuwayin ni Oren ang kanyang ina at tahimik na itatakas ang batang babae mula sa organisasyon ng mga assassin. Sakto namang nakilala niya si Master Genzaburo kaya nagpasya silang mag-ina na manirahan dito. Labis na nasasaktan si Oren. Si Toki ang dahilan kung bakit siya nabubuhay. Sa pag-iisip nito, naramdaman niyang hindi dapat mawalan ng pag-asa. Pagkatapos ay mabilis siyang tumayo at nagpas siyang magpatuloy sa paghahanap. Nawawala si Toki dahil nasugatan si Master Genzaburo. Nahirapan siyang maglakad kaya sinabi niya sa kausap niya na bumalik na lang sa pagamutan at maghintay ng balita. Pagbalik niya sa pagamutan, nakita ni Master Genzaburo na palihim na naghahanap ang lagalag ng kung ano, at hinarap ang matinding pagtatanong. Sa huli, hindi na nagpanggap ang lagalag. Siya pala ay nakahanap ng isang notebox sa bahay ng guro, namatay na gamot sa loob na nagtatala ng ilang mahahalagang nilalaman. Lumabas na si Master Genzaburo sa harap niya ang siyang may kagagawa ng sakuna ng mga zombie, at siya rin ang personal na doktor ng pamilya Tokugawa. Nagbago ang ekspresyon ni Master Genzaburo,
Hula niya na ang lagalag na iyon ay ang bihasang si Jubei. Inupahan ng pamilya Tokugawa. Mukhang papatayin na siya para hindi makapagsalita, at ang kanyang ampon na anak na si Toki sa dojo ay hindi rin namatay sa kamay ng mga zombie. Hirap na hirap siyang makatakas sa puwang sa harap ng sahig. Ngunit napansin niyang mas marami pang zombie sa gubat. Ang bata ay sakitin mula pa noong maliit. Wala siyang lakas para lumaban, kaya't sinubukan na lamang niyang umiwas sa gitna ng mga zombie. Sa kasamaang palad, may hangganan ng lakas ng tao. Agad na sinunggaban ng mga zombie si Toki. Sa gitna ng paghihirap, sumigaw ang batang babae, "Inay, tulungan mo ako." Si Oren sa kabilang kalye ay tila narinig ang sigaw ng kanyang anak. Nagmadali siyang tumakbo, ngunit may mas mabilis pa sa kanya. Iyon ay ang kakaibang lalaking si Shiro. Kaya pala, ang martial arts ay kayang labanan ng mga zombie ng ganito kalakas. Basta may espada sa kamay, hindi makakalapit ang mga uhaw sa dugong zombie. Ang bidang si Oren ay nagmamadaling tumakbo sa kalye sa gitna ng katapusan ng mundo nang biglang may isang zombie na nakasuot ng kapa, lumitaw sa harapan. Sa puntong ito, hindi na siya nag-abalang itago ang kanyang lakas. Binunot niya ang kanyang espada at madaling nilusob at pinabagsak ang mga zombie. Hirap na makarating sa ospital, pero puro bangkay lang ang nakita, at hindi makita si Toki. Kaya pala, 10 minuto lang bago iyon, nanganganib si Toki nang bigla niyang makita si Shiro. Nakita lang niya itong winawasiwas ang kanyang espada nang napakabilis at nilipol ang lahat ng zombie. Napaka-curious ni Toki tungkol sa pinagmulan ng mandirigmang ito. Dahan-daang sinabi ni Shiro, "Hinahanap ko rin siya." Hindi inaasahan ni Toki na ang taong hinahanap ni Shiro ay ang kanyang guro, si Genzaburo. Pero nang tanungin siya kung ano ang pakay niya, hindi sumagot si Shiro. Sinabi lang niya na gusto niyang linawin ang ilang bagay. Inosente si Toki, hindi na siya nagtanong pa. Tinulungan na lang niya si Shiro na panasan ang dugo sa mukha niya. Isang bata at isang matanda, 2 estranghero, basta na lang umupo sa tabi ng ilog at nag-usap. Ang mga salita ni Toki ay nagpapakita ng pagiging inosente, kaya nakaramdam si Shiro ng init na matagal na niyang hindi naramdaman. Biglang may narinig silang tawag mula sa malayo. Si Oren pala ang nakahanap sa kanila. Nang makita niyang ligtas si Toki, ang puso niyang kanina pa'y nag-aalala ay sa wakas kumalma. Nalaman niyang ang lalaking nasa harapan niya ang nagligtas kay Toki. Kaya yumuko ng malalim si Oren para magpasalamat. Sabi niya, "Ang hinahanap mong si Master Genzaburo ay nasa isang inn sa Toki Village." Kusang inanyayahan ni Shiro na sumama. Ramdam niya ang init na dumadaloy mula sa kamay. Bahagyang nanginig ang mga mata ni Shiro. Pero ang hindi niya alam ay, ang Genzaburo na gusto niyang hanapin ay nahuli na ng isang dalubhasa ng angkan, na Tokugawa, si Jubei. Itinago ni Jubei ang kanyang pagkatao, at sinundan si Genzaburo sa Okada Village Inn para lang maghanap ng mga pahiwatig, na may kaugnayan kay Shiro. Hindi sinasadya niyang natuklasan ang notebook na iniwan ng manggagamot ng nayon bago siya mamatay. Dahil dito, naunawaan niya ang mga lihim na kakaunti lang ang nakakaalam. Lumabas na si Shiro ay lumaki sa pangangalaga ng manggagamot simula pagkabata, kahit na araw-araw siyang nakakulong sa kahoy na hawla. Ngunit nagagawa niyang magpalipas ng oras sa pamamagitan ng pagbabasa ng libro at pagsasanay ng espada. Hanggang sa isang araw, biglang hinayla ni Shiro ng manggagamot palabas ng kahoy na hawla. Lumabas na hindi na magtatagal ang buhay ng kanyang asawa. Gusto niyang kagatin ni Shiro ang kanyang asawa para muling mabuhay ang kanyang asawa. Kahit na ilang taon nang hindi nangangagat si Shiro, hindi niya mapigilan ang pagpipilit ng doktor. Nakakalungkot, nabigo pa rin ang eksperimento. Kahit na nabuhay muli ang asawa, para siyang isang buhay na patay, at walang kahit anong kamalayan sa sarili. Hindi tulad ni Shiro. Sa huli, sa kanyang desperasyon, pinakain ng doktor kay Shiro ang lahat ng kanyang pasyente. Nakatakas din si Shiro mula sa klinika sa gitna ng kaguluhan, dahil alam niyang malalim ang ugnayan ni Genzaburo kay Shiro. Para mahuli ang kalaban, kailangan niyang pansamantalang pahirapan si Genzaburo. Habang papalubog ang araw, bumalik ang 3 Oren sa higuan. Mula sa malayo, nakita nila si Genzaburo na nakatali sa harap ng pinto. Napagtanto ni Shiro na isa itong patibong. Agad siyang naglaho. Gustong iligtas ni Toki ang lalaki, pero pinigilan siya ni Oren. Nakita rin niya na may patibong. Kaya naman, ilang matatalim na palaso ang lumipad. Mabilis na kumilos si Oren at naharangan ang lahat gamit ang kanyang manggas. Lumitaw si Jubei. Napagtanto niya na si Oren ay isang nakatagong eksperto. Hindi kayang harangan ng ordinaryong tao ang mga palaso gamit ang isang kamay. Gayon lang kadali. Gayunpaman, habang naghaharap ang dalawang panig, si Shiro,
Parang isang multo, tahimik na pinabagsak ang mga mamamana na nagtatago sa dilim. Nawala na ang panganib, kusang loob siyang nagpakita. Kuminang ang mga mata ni Jubei, ang pinakamalaking layunin niya sa biyaheng ito ay hulihin. Nang buhay si Shiro, agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na sumugod. Habang naglalabanan ang dalawang panig, tahimik na kinaligan ni Oren si Genzaburo. Sa daan sa labas ng bahay panauhin, ang mga mamamana na inatake kanina, nang biglaan ay naging mga buhay na patay. Naglalakad sila ng paika-ika, dahan-daang lumalapit. Kinagat ni Oren ang kanyang labi, basta na lang dumampot ng tuyong sanga at nagbukas ng daan. Mabilis na sumugod ang tatlo sa loob ng yugtong nasa labas, lalong nagiging agresibo si Shiro sa pagpatay. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito kabilis dumating ang reinforcements ni Jubei. Hindi rin naman siya tanga para makipaglaban hanggang kamatayan. Sinamantala niya ang pagkakataon para tumakas papasok sa yugto. Hindi nagpahatid si Jubei. Sa halip, nagbalak siyang sunugin ang yugto para pilitin silang lumabas. Sa loob ng yugto, umatake na naman ang hika ni Toki. Dali-daling kinuha ni Oren ang gamot para sa bata at hirap na hirap siyang pigilan ang sakit. Nang makita si Shiro na pumasok, sumulyap si Genzaburo at bumati. Pagkatapos ay umatras. Sumunod si Shiro sa kanya sa loob ng silid at tinulungan niya muna si Genzaburo na gamutin ang sugat nito. Pagkatapos, may naghihintay na tingin niyang tinanong ako kung sino ba talaga ako. Dahil sa alaala niya, mula pagkabata, itinuring na siyang halimaw at ikinulong sa kahoy na hawla. Ang dahilan kung bakit nanatiling umaasa si Shiro sa mundo sa labas, ay dahil sa mga librong dala ni Genzaburo taon-taon. Dahil dito, lumaki si Shiro, pero wala siyang alam tungkol sa kanyang nakaraan. Parang kayapo na walang ugat na nabubuhay sa mundo, isang pagpapahirap. Lumingon si Genzaburo at sa wakas ay isinalaysay ang lumang kwento. 31 taon na ang nakalipas, hindi sinasadyang nakuha ng pinuno ng Tokugawa ang isang kakaibang bagay na tinatawag na paa ng unggoy. Gusto niyang gamitin ito para lumikha ng mga immortal na mandirigma na kontrolado niya. Si Genzaburo at ang manggagamot mula sa Karatig-nayon, ang mga pangunahing nag-aral sa proyektong ito. Sa kasamaang palad, sinubukan nila ang napakaraming paraan, at sa huli, kahit kaya nilang buhayin ang mga patay, ang mga nilalang na iyon ay walang sariling pag-iisip para sumunod sa mga utos. Hanggang sa isang araw, nanganak si Ginang Tokugawa ng kambal. Nang gabing iyon, ipinahayag nilang patay na ang isa. Ang totoo, nagustuhan lang ni Lord Tokugawa na gamitin ang batang iyon sa eksperimento. Bagamat nakita ni Genzaburo na malupit ito, wala siyang magawa para sumuway kay Lord. Hindi niya inaasahan na mamamatay ang bata pagkatapos kumain ng paa ng unggoy, at bigla na lang itong mabubuhay muli. Hindi lang iyon, nanatili ring malinaw ang isip nito at walang pinagkaiba sa normal na tao ang itsura. Hindi talaga kayang tiisin ni Genzaburo na maging kasangkapan ng isang cute na bata para magdulot ng gulo si Lord Tokugawa sa mundo. Kaya, siya at ang doktor ay tinakasan ng Edo. Ang batang ito ay napunta sa mag-asawang doktor. Ang pagtatakip ng ulo niya ay para hindi siya makilala ng angkan ng Tokugawa. At saka, bata pa lang siya, mahilig na siyang mang-aget, kaya't walang nagawa ang dalawang doktor kundi ikulong siya sa kahoy na hawla. Walang duda, ang batang ito ay si Shiro noong bata pa siya. Pagkatapos ng alaala, pinayuhan ni Genzaburo si Shiro na mag-ingat dahil kamukha niya ang kanyang kapatid, Tokugawa, lalo na't ang kalaban ay naging pinuno na ng angkan ng Tokugawa. Napaiyak si Genzaburo, iniisip na sa mga nakaraang taon, marami ng paghihirap ang dinanas ng batang iyon. Paulit-ulit siyang humihingi ng tawad. Kahit hindi madalas magkita, itinuring pa rin niya si Shiro na parang anak. Napaiyak din si Shiro nang marinig niya iyon. Biglang may lumitaw na apoy sa labas ng silid. Napagtanto ng lahat na sinunog na ng mga walang hiyang nasa labas ang lugar. Agad na nagdesisyon si Genzaburo na sumugod sa labas para ilihis ang atensyon. Para mabigyan ng pagkakataon si Oren at ang iba na makatakas sa likod na pintuan. Pero nagpumilit si Shiro na siya na lang ang maging pain. Dahil wala naman daw saysay ang buhay niya. Sumigaw si Genzaburo, ang immortal na katawan mo ay napakahalaga. Kung mauunawaan mo ang misteryo sa loob nito, tiyak na magiging gamot ito sa lahat ng sakit. Nanlamig ang mga mata ni Shiro. Gusto niyo akong mabuhay para dito. Pumasok sa isip niya ang imahe ng manggagamot. Pinipilit siyang iligtas ang asawa niya. Akala niya si Genzaburo, at ang manggagamot ay mga makasarili, mga mapag-imbat na gustong kontrolin ang buhay ng iba. Nakaramdam ng hindi maganda si Genzaburo kaya nagtangkang kumuha ng sandata para ipagtanggol ang sarili. Ngunit sinunggaban ni Shiro ang kanyang lalamunan. Narinig ni Oren ang ingay kaya tumakbo siya papunta. Ngunit wala siyang nagawa.
Kinagat ni Shiro ang leeg ni Genzaburo. Hanggang sa dumating si Toki, medyo natarante siya at bumitaw. Tinitigan ang mga mata ng mag-ina na puno ng hinanakit. Tila nawalan ng ulirat si Shiro at lumabas ng silid. Nag-uma pa ang walang hanggang kalungkutan sa kanyang puso. Gusto na lang niyang tapusin ang lahat, ang miserableng buhay niya sa isang laban. Sa huli, si Shiro ay umatake ng may labis na kalupitan, isang espada, isang buhay. Kasabay nito, hindi niya nakakalimutang kagatin ang kalaban. Habang tumatagal ang laban, mas maraming nabubuhay na patay ang sumasali sa laban. Agad na napunta ang dalawang panig sa isang pagkapatas. Sa puntong ito, si Genzaburo sa silid ay nasa kanyang huling sandali. Ayaw niyang maging isang buhay na patay pagkatapos niyang mamatay, at saktan ng kanyang dalawang disipulo. Kaya nakiusap siya kay Oren na patayin siya kaagad. Nakita niyang lumuluha pa rin ang isa at patuloy na umiiling. Si Genzaburo ay nagawa lamang kumagit sa kanyang ngipin at kunin ang punyal sa lupa. Sa huling bahagi ng kanyang katinoan, buong lakas niyang sinaksak ang kanyang tiyan. Ang mag-ina na si Oren ay umiyak ng may pagdurusa sa tabi. Kaagad pagkatapos mamatay ni Genzaburo, nagsimula siyang gumalaw. Mukhang ang pagsaksak sa tiyan ay hindi makakapigil sa pagbabago sa isang undead. Pinigilan ni Oren ang kanyang luha at hinawakan ng mahigpit ang espada sa kanyang kamay. Nang dahan-daang tumayo si Genzaburo mula sa pagbabago, binunot ni Oren ang espada na may determinadong tingin. Nanlaki ang mga mata ng batang si Toki sa tabi dahil sa gulat. Bigla na lang, ang mga alaala na matagal nang nakalimutan, ay biglang bumalik sa isipan ng batang babae. Naalala rin niya na nasaksihan niya ang isang pangyayari, na katulad nito noong bata pa siya, maliban na lang na ang namatay noon ay ang kanyang tunay na ama, at si Oren sa kanyang harapan ang siyang gumawa noon. Mahinang nagtanong si Toki, "Bakit mo pinatay ang tatay ko?" Walang ekspresyon ang mga mata ni Oren. Hindi niya inaasahan na bigla na lang maaalala ni Toki ang bahaging ito ng kanyang alaala. Plano niya sanang maghintay ng tamang panahon para kusang umamin sa kanya. Dahil noong mga panahong iyon, wala na siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya papatayin ang ama ni Toki, tiyak na papatayin siya ng kanyang ina. Walang tigil na umiling si Toki. Sumandal sa pinto, hindi alam kung paano haharapin si Oren. Sa mga sandaling ito, ang labanan sa labas ng bahay ay naging mas matindi. Nakita niyang isa-isang bumabagsak ang kanyang mga tauhan, napilitan si Jubei na personal na sumali sa laban. Wala siyang pakialam sa dumaraming mga buhay na patay. Gayunpaman, sa isang sandali ng pagpapabeya, tinamaan ni Shiro ang kanyang kaliwang mata. Walang nagawa si Jubei kundi umatras sa isang sulok para magpahinga. Dahan-dahan siyang lumapit at buong lakas na sumaksak si Shiro. Buti na lang at naiwasan ni Jubei, pero tumalsik pa rin ang dugo sa bintana. Lumabas na tinamaan pala ni Shiro si Toki na nasa loob ng kwarto. Hindi makapaniwala si Oren sa nakita niya hanggang sa matauhan siya. Gusto niyang pigilan ang pagdurugo ni Toki, pero hindi niya magawa. Unti-unting nawawala ang buhay habang mahinang pamipikit si Toki. Umaalingaw ang nakakaawang sigaw sa buong bahay sa loob ng dojo. Hindi kalayuan doon, isang grupo ng mararahas na mandirigma ang sumugod sa mga zombie. Sa isang iglap lang, marahas nilang binuksan ang 100 ng dugo, at ang pinuno sa gitna ng mga mandirigma, mula simula hanggang dulo, hindi man lang naglabas ng armas. Ipinapakita nito kung gaano siya nagtitiwala sa kanyang mga tauhan. Kung naroon si Oren, tiyak na makikilala niya ang kalaban, ang kanyang sariling ina. Mukhang ang panganib na kinakaharap ni Oren ay tahimik na ring papalapit. Ito ba ang maalamat na karne ng baboy? Ang mga bilanggo na ito, sa isang mangkok lang ng karne, ang kanilang mga mata ay biglang naging manhid sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga katawan ay nagsimulang manginig ng husto. Sa loob lang ng wala pang kalahating araw, ang buong selda ay naging pugad ng mga zombie. Ang kwento ay nagpapatuloy mula sa nakaraang episode. Si Shiro, habang nakikipaglaban sa mandirigma ng pamilya Tokugawa, ay hindi sinasadyang napatay ang batang si Toki. Natigilan siya sa kinatatayuan niya, tulala. Sa kabila ng pagdakip sa kanya ng mga mandirigma, hindi hahayaan ng bidang si Oren na makaligtas ang mamamatay tao. Kinuha niya ang espada at sumugod kay Shiro. Ang misyon ni Jubei ay hulihin ng buhay si Shiro, kaya natural lang na hindi niya hahayaang mapatay ito. Kahit na masugatan ang kanyang kamay, sinubukan pa rin ni Jubei na pigilan ang nakamamatay na atake ni Oren. Sa sandaling ito, tuluyan ng natauhan si Shiro. Samantalahin ang gulo para mabilis na makatakas sa lugar. Nagngangalit sa galit si Jubei pero gusto niya si Oren, kaya ayaw niyang makita itong nasisiraan ng loob. Pinayuhan niya itong umalis agad. Pero si Oren, nawalan na ng sandigan sa buhay, si Toki, kaya wala na siyang ganang mabuhay pa.
Kinabukasan, sinimulan ng mga sundalo ng pamilya Tokugawa na linisin ang mga bangkay sa nayon. Nakita ng babaeng leader ng organisasyon ng mga assassin si Oren mula sa malayo. Damaloy ang isang buntong hininga at nawala. Anak kong Hanggal. Kawawang Jubei. Pagkauwi pa lang sa bahay, pinagalitan na agad ng kanyang ama. Hindi lang nabigo ng tuluyan ang misyon niyang hulihin ng buhay si Shiro, kundi nagkaroon pa ng mga bakas ng natitirang organisasyon ng mga assassin sa lugar na sakop nila. Dahil sa dalawang pagkakamaling nagawa, nagdesisyon ng pinuno ng pamilya na itapon si Jubei sa isang liblib na baryo kung saan ikinukulong ang mga babaeng kriminal. Bukod pa rito, mayroon din silang isinasagawang lihim na pag-aaral doon. Sino kaya ang mag-aakalang ang isang kulungan ng kababaihan na kakaunti lang ang nakakaalam, ay may sistema ng antas, ang mga bagong dating na babae ay kailangang maglingkod sa mga nakatataas sa kanila. Kapag nagkaroon lang ng kaunting pagkakamali, papaluan sila ng husto. Nagbubulag-bulagan ang mga gwardya sa nangyayari. Si Oren naman ay nakakubli lang sa sulok. Walang buhay ang mga mata. Ang pangunahing gawain ng mga bilanggo ay maghanap ng mga zombie. Nakakalat ang mga ito sa mga halamanan, at kapag nakahanap sila ng isang zombie, maikikredito ito sa kanila at magkakaroon sila ng espesyal na katayuan sa loob ng kulungan. Pero hindi interesado si Oren sa bagay na ito. Kahit naririnig niya ang ungol ng mga zombie, nakatayo lang siya at hinahayaan silang lumapit. Naiisip niya ang malagim na pagkamatay ng kanyang sensei na si Genzaburo at Nitoki. Sa sobrang desperado, pumikit si Oren, biglang may matalim na espada na tumago sa ulo ng zombie. Si Jubei pala ang sumaklolo. Napakagandang pagkakataon naman ito. Noong magtatangka sanang magpakamatay si Oren, si Jubei mismo ang pumihil sa kanya. Gayunpaman, ang sugat at pagkawala ng dugo ang nagpawalang malay sa kanya. Hindi na rin kayang protektahan ni Jubei si Oren, kaya dinala na lang niya ito sa kulungan ng mga babae. Pero nagkataon na ipinatapon si Jubei ng kanyang ama. Dito, umaasa siya na hindi na magpapakalugmok pa si Oren. Pero hindi pa siya tapos magsalita, may narinig na silang mga sigaw ng pagkabigla hindi kalayuan. Bukod pa rito, gusto ng lahat ng babaeng bilanggo na sila ang makakuha ng papuri sa paghahanap sa zombie na iyon. Walang pakialam si Oren sa mga bagay na ito, mag-isa siyang naglakad papunta sa bangin. Nang maghahanda na siyang tumalon, pinigilan siya ng bagong bilanggo na si Sakura. Naisip niya na kung mamatay si Oren, mababawasan ang bilang ng mga nagtatrabaho. Hindi ba mas mapapagod ako? Nang makita siya ni Oren, tinalikuran niya ang kanyang Hanggal na balak. Kumuha ng palihim si Sakura ng isang steamed bun at ibinigay kay Oren. Pero bago pa man makakagat, dumating na ang may-ari ng steamed bun para hanapin si Sakura. Sa kasamaang palad, naitulak siya at bumagsak sa lupa, at isang krus na hugis card ang tahimik na nahulog mula sa kanya. Bagamat hindi nakialam si Oren sa away, tahimik niyang pinulot ang card. Kasabay nito, itinulak ni Jubei ang pinto at pumasok sa isang bodega. Sa loob, may isang doktor na nagtitimpla ng gamot. Ang formula ay natagpuan sa notebook ng patay na doktor. Nang nayon ng Okada, palagi niyang pinaniniwalaan na ang dugo at laman ng mga zombie ay may mahiwagang kapangyarihan na maaaring gawing elixir na tutulong sa mga tao na maging immortal. Dahil sa nakal-alasong gas na lumalabas mula sa kaldero, sinabi ng doktor kay Jubei na magsuot agad ng maskara. Pero wala siyang pakialam sa babaeng assistant na naglalagay ng karne ng zombie sa kaldero. Isa siyang ordinaryong babaeng preso. Dahil sa pagkakadiskubre niya ng zombie, nailipat siya rito para magtrabaho. Sabi nila, basta magawa niya ng maayos ang trabaho, makakaalis siya sa impyernong lugar na ito ng mas maaga. Kapag nangyari yun, babalik ako para bisitahin kayo. Sa mata ng ibang babaeng preso, kitang-kita ang inggit. Kung mas mabilis sana silang kumilos kaninang umaga, sana nakuha na nila ang papuri sa paghahanap ng zombie. Ang leader ng mga preso, hindi kontento, naghahanda ng maghanap ng bagong biktima para pahirapan. Hindi nang ahas si Sakura na lumaban, pero hindi basta-basta nang bibiktima si Oren. Diretso niyang ginamit ang sanga para punitin ang mukha ng kalaban. Ang siga sa kulungang ito ay isa ring uri na nananakot ng mahina at takot. Naramdaman ng malakas na hindi madaling kalaban si Oren kaya nagpasya siyang lumipat sa ibang target. Pagdating ng gabi, tahimik na sinenyasan ng siga ang isang grupo ng mga tauhan na tumayo at takpan ng banig ang kanilang katawan. Pagkatapos ay sumugod ang babaeng katulong at pinagtulungang bugbugin pagkatapos ng isang santukan. Sinipa ng todo ang babaeng katulong at patuloy na nagsuka ng dugo. Hindi makapagsalita, pagkatapos ng insidente,
hindi pa rin nakalimutang pagbantaan ni Siga si Oren. Mag-ingat ka dahil ikaw na ang susunod sa susunod na umaga. Ang mga babaeng preso ay nagsisimula na naman sa paghahanap ng mga zombie. Kusang ginamo ni Sakura ang sugat sa kamay ni Oren. Sabay silang nakulong para hindi sila maapi ng iba. Kailangan nilang magkaisa. Kinuha ni Oren ang krus mula sa kanyang bulsa. Tinanggap ni Sakura at nagpasalamat ng paulit-ulit dahil ito ang simbolo ng mga Kristiyano. Kung matuklasan ito ng pamilya Tokugawa, isa itong malaking krimen na dapat pugutan ng ulo. Pagkatapos nito, mas nagtiwala si Sakura kay Oren kaya ikinwento niya ang kanyang sitwasyon. Sa kanilang probinsya, mayroon siyang anak na lalaki na 7 taong gulang. Ang pinakamalaking hiling niya ay makalaya para makasama agad ang anak niyang si Oren at maramdaman ang init ng kamay niya. Naalala niya na hindi pa nagtatagal nang gamutin din niya ang sugat ni Toki. Gaya nito, bigla siyang nakaramdam ng kalungkutan. Paminsan-minsan, naglalakad ang dalawang bantay sa pagitan ng mga bilanggo. Hindi kalayuan, matagal ng palihim na pinagmamasdan ni Jubei si Oren. Hanggang sa may nagulat na natagpuan na nila ang kinaroroonan ni Shiro. Mabilis na bumalik sa sarili si Jubei. Agad niyang isinuot ang kanyang balabal para maghanda ng umalis. Pero hindi niya inaasahan na may ay dadagdag pa ang kanyang tauhan, na hindi lang nila nakita si Shiro sa kabilang panig. Natapos na rin ni Oren ang kanyang trabaho at bumalik na sa kanyang silid tulugan. Si Sakura, kung saan man niya nakuha, ay may dalang isang bote ng alak. Sabi niya, nakulong siya dahil sa pagnanakaw. Pero si Oren, kahit isang higop ay hindi kayang inumin. Ang kanyang babaeng katulong ay nasa loob din ng silid. Simula nang matalo siya kahapon, nakahiga lang siya at humihikbi. Hindi rin siya nakikipag-usap sa kahit sino, na parang may gumugulo sa kanya. Gayunpaman, walang nag-akala na malapit na ang hapunan. Palihim na nagtapon ng babaeng assistant ng isang palangganang puno ng laman ng patay sa kaldero ng sabaw na hindi alam ng mga preso. Akala nila ay makakakain sila ng dagdag na karne ngayong gabi, kaya't dali-dali silang sumubo. Tanging si Oren lang ang walang gana. 2 araw na siyang walang kinakain. Hindi na nakayanan ni Sakura ang tukso ng pagkain. Ngunit nang makakain lang siya ng ilang subo, lumapit ang leader at ibinuhos ang pagkain ni Oren. Hindi nakatiis si Sakura at nakipag-away sa leader. Sa kasamaang palad, nahulog ang krus na hugis card at napulot ng iba. Sa pagkakataong ito, hindi na maitago ang pagiging tagasunod ni Sakura. Lahat sila ay nagtawanan at sinabing dapat siyang mamatay. Inagaw ni Oren ang kwintas at tahimik na tumabi kay Sakura. Sa pagkakataong ito, mas may dahilan na ang mga gangster para magsalita. Sinabi lang na nagkasala si Oren ng pagtatakip at paparusahan kasama ni Sakura. Si Oren naman ay ayaw ng mabuhay kaya hinayaan na lang niyang gapyusin siya ng mga gangster. Pakiramdam niya, lahat ng ito ay karma dahil napakarami niyang napatay na tao. Marunong manghikayat ng iba ang mga tagasunod ni Sakura. Sabi niya, ang tao raw ay nabubuhay para magbayad ng kasalanan, kaya mas lalo raw siyang dapat mabuhay. Hindi pa tapos ang sinasabi niya, biglang bumungis-ngis ng nakakatakot ang babaeng assistant. Lalapitan na sana siya ni ate para pag-alitan nang makita niyang may tumutulong berdeng likido sa gilid ng bibig niya. Siguro dahil sa sobrang paglanghap ng nakal-alasong hangin, unti-unti siyang nagiging zombie. Labis na natakot ang mga preso sa paligid at napanood ang babaeng assistant na paulit-ulit na inuuntog ang ulo sa pintuan. At parang domino effect ang nangyari. Lahat ng naroroon ay nagsimulang mangisay. Bahagyang hindi namamalayan, nakaramdam si Oren ng matinding pangamba. Ang nakatatandang kapatid na babae ay naguguluhang lumapit, ngunit ang resulta ay kinagat siya sa leeg ng babaeng assistant na ganap ng nagbago bilang isang zombie. Kasabay nito ang isang nakapangingilabot na sigaw. Ang mga tao sa silid ay lalong nanginginig ng mas malakas. Malinaw na ang zombie virus sa kanilang katawan ay nagsimula ng kumalat. Narinig ng 2 bantay sa bilangguan ng ingay at pumasok. Hindi pa man sila nakasigaw ay mabilis silang nilamon ng mga zombie. Kawawang Oren, nakatali ang kanyang mga kamay at paa, at si Sakura ay atres sa sulok. Nang wala nang maatrasan ang dalawa, dumating si Jubei, ang swordsman, sa tamang oras. Binunot niya ang kanyang punyal at pumatay ng isa sa bawat atake. Mabilis niyang nilinis ang daan, pagkatapos ay ibinunyag niya kay Oren ang isang nakakagulat na balita. Ang kanyang ampon na anak na si Toki ay buhay pa. Kasalukuyan siyang kasama ni Shiro, at narinig niyang sila ay nasa Tomborito Village. Gulat na sabi ni Sakura, iyon ang kanyang village. Nang makita si Jubei na nagsasalita ng may katiyakan,
hindi maiwasan ni Oren na maniwala. Ang mga mata niya na dati walang buhay ay nagkaroon muli ng kaunting sigla. Tinanggap niya ang punyal na ibinigay ni Jubei sa kanya. Patuloy silang pumatay ng mga zombie, at sinadya ni Jubei na mapag-iwanan para protektahan sila sa pagtakas. Ngunit hindi nila inaasahan na susugod ang doktor. Nagpaalala siya kay Jubei na magtira ng ilang zombie, dahil ito raw ang pinakamagandang sangkap para gumawa ng mahiwagang gamot. Siguro dahil sa sobrang tuwa, hindi man lang napansin ng taong ito ang mga zombie sa likuran niya, kaya't agad siyang bumagsak sa isang tumpok ng dugo at hindi na gumalaw. Malakas din si Jubei matapos niyang ilabas sina Oren at Sakura sa kulungan. Isinara niya ang pinto at ikinulong ang lahat ng zombie sa loob. Pagkatapos ay sinindihan niya at ginawang abo ang lugar. Nakalabas na sina Oren at Sakura sa nayon. Ngunit hindi inaasahan, lalong lumala ang ubo ni Sakura. Maging ang gilid ng kanyang bibig ay nagsimulang tumulo ng berdeng likido. Lumabas na kumain din pala siya ng laman ng zombie noon. Kaunti lang kaya ngayon lang nagsisimulang lumabas. Labis na pinagsisisihan ni Sakura ang kanyang katakawan. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niya ang pag-uwi para makasama ang kanyang anak. Napansin na ang kamalayan ng kanyang kasama ay lalong lumalabo. Mabilis na lumapit si Oren at mahigpit siyang niyakap. Alam ni Sakura na malapit na siyang maging zombie kaya sumigaw siya ng may panghihinayang. Ngunit paano naman ang kanyang normal na katawan? Makakalaban sa lakas ng virus. Ang paghinga ni Sakura ay unti-unting humihina dahil ang punyal sa kamay ni Oren ay tumusok sa kanya. Pagkatapos ilibing ang katawan ng kanyang kasama, mabilis na tumakbo si Oren pabalik sa nayon ng Tamborito, ngunit hindi niya inaasahan na nakapag-ipon na ng maraming tagasunod si Shiro doon. At hindi kalayuan sa kanya, biglang damilat si Toki na akala mo'y patay na. Ito ang nilalaman ng unang 4 na episode ng zombie film, na ay Kill ng Japan. Sa totoo lang, ang pangkalahatang kalidad ng pelikulang ito ay higit sa average. Lalo na ang pagkakapare-pareho sa loika ay napakahusay na binuo, na ilantad ang pagiging tagasunod ni Sakura. Para lang may ideya ang mga manonood, malamang na ang mga tao sa nayong ito ay mga panatiko, at ang pagkabuhay na mag-uli ni Toki ay posibleng may sariling pag-iisip, kaya posibleng maging kauri siya ni Shiro, at ang alitan sa pamilya ay lalong titindi.